Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay si Bitcoin daw po ay nahit nito ang presyong $38,000 sa isang exchange na ito. Kaya ayan, kung ikukumpara natin sa ibang mga exchanges, lalong-lalo na yung mga kilalang exchanges na katulad ni Binance, ay umabot lamang ang kanyang presyo sa $35,000. Yan, pero kakaiba ang exchange na ito kasi yung kanyang umakyat po si Bitcoin hanggang sa $38,000, napakataas. Sa mga hindi po nakakaalam, kung i-check po natin yung chart ni Bitcoin, ayan, punta na lamang po tayo sa kanyang chart, ay nagkaroon po siya ng price surge dito. Kaya yan, nabasag po niya yung hindi po niya mabasag-basag na resistance line dito sa mga 30,693. Tumagos po siya dyan at nagkaroon siya ng napalaking bullish candlestick. Yan, at umakyat po siya dito hanggang sa mataas na presyo na yan, base po dito sa datos ni Binance, ay umabot po si Bitcoin sa presyong 35,252. Yan lamang po yung pinakamataas na yan inabot niya or inakyat niya na presyo. Pero pagdating po dito sa isang exchange na ito, ay umakyat daw po ito hanggang sa presyong $38,000. At ayan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin already hit $38,000 on this exchange as flagship cryptocurrency resumes rally. Ayan, ganyan po si katindi si Bitcoin, nagkaroon ng price surge. Bitcoin has already breached $38,000 on crypto exchange BitGamo as the leading cryptocurrency pumps amid optimism around spot exchange traded fund or ETF. Ayan. Yung tinutukoy pong crypto exchange dito ay si BitGamo. Yan, umakyat po siya ng $38,000 na presyo. Ayan, yung sa mga hindi nakakaalam kung bakit nag-pump si Bitcoin or nagkaroon ito ng price surge, ay dahil dulot po niyan ng positive optimism, yan, or yung inaasahan ng lahat na malapit na raw ma-approve ang spot exchange traded fund ni Bitcoin. Kaya umakyat po siya, nag-pump. Ayan, si BitGamo. Yan, i-check na natin dito kay trading platform. Ayan, i-check natin kung meron tayong BitGamo rito. Ayan, kay Binance, ayan, Bitstamp. Wala po yata tayong BitGamo rito. Ayan, subukan nating i-search kung may BitGamo dito kay BitGamo. Ayan, Bergamo ang meron. Ay, mukhang wala po dito. Wala po siyang datos dito kay TradingView. Kaya ayan, nakikita natin ulit dito mula po dito sa datos ni Binance ay umakyat lamang po siya hanggang dito sa mga 35,252 na presyo. Yan, pero dito kay BitGamo ay umakyat po siya ng $38,000 na presyo. Hanggang dito po yan. Ayan, dito. $38,000. Mas mataas yung inakyat nito. Kaya ibig sabihin, yung mga gumagamit dito kay BitGamo ay mas mataas yung kanilang kita. Kasi mas mataas yung inakyat ni Bitcoin. Ayan. At the time of writing, BTC is trading at 37,682 on BitGamo. Ayan. Nung nasulat daw po yung nung nailabas daw po yung balita na ito, ay naglalaro yung presyo ni Bitcoin dito kay BitGamo sa presyong 37,682. Ayan, yung mga nag-arbitrage diyan. Ayan. Siguro pwede ninyong i-take opportunities yan. Yan siguro yung mga nakakaalam diyan ng arbitrage na strategy. Yan siguro ay pwede nating i-arbitrage ito para maging equal
yung value nila kay Binance compared to around $34,300 on other major exchanges including Binance and Coinbase. Ayan, yan na nga po. Naglalaro dito bumalik po sa mga $34,000 yung presyo ni Bitcoin dito naman kay Binance at saka Coinbase. Yan, ito po yung mga major exchanges. Yan, lamang na lamang si Bitgamo 37, ayan, from 34 to 37. Pero sa tingin ko ay kung makikita talaga ito ng mga arbitragers, yung mga nag-arbitrage diyan ay ayan, take advantage po nila ito para kumita rito. Ayan, para pagkakitaan ito. Kaya sa tingin ko ay hindi ito magtatagal at mukhang hindi ito magtatagal at mag-i-equal na rin siya. Ayan, tatapat na rin siya sa presyo nila Binance at saka Coinbase. Kaya yun, trabaho talaga ng mga arbitragers dyan. Dito po talaga sila kumikita. Yung discrepancy o yung pagkakaiba ng presyo sa mga iba't ibang mga exchanges. Yan po yung kanilang trading strategy naman. Founded in 2022, Bitgamo has gained notable traction in the crypto market. Just last month, the platform announced that it would establish 75 cryptocurrency ATMs across Europe by 2024. Ayan, bagong-bago pala ang Bitgamo 2020. According to Bitgamo, the exchange is able to offer a higher rates through a strategy that involves the redistribution of cryptocurrencies to regions worldwide, particularly the Middle East and countries with less crypto-friendly policies. Ayan po pala yung dahilan kung bakit nagawa nilang makapag-offer ng mas mataas na presyo dito kay Bitcoin at siguro maging sa ibang mga cryptocurrencies na rin. Ayan, kasi meron silang strategy na ina-apply rito at yan ay nandito at yung strategy po na ito ay nandito po sa redistribution ng kanilang mga cryptocurrencies sa iba't ibang mga rehiyon. Yan, sa iba't ibang panig ng mundo. Yan, lalong-lalo na sa Middle East at yung mga bansa na less crypto-friendly policies. Yung hindi sila gaanong istrikto sa patakaran pagdating sa mga cryptocurrencies. Kaya yan po yung kanilang naging strategy dito. Kaya nagagawa nilang makapag-offer ng mas mataas na presyo kay Bitcoin. Ayan, Bitcoin at siguro sa ibang mga cryptocurrencies na rin. This is made possible through Bitgamo's extensive network of trusted third parties, enabling the exchange to offer superior exchange rates while facilitating access to crypto assets for individuals in these regions, the platform said in a recent announcement. Yan na nga, yung aktual na paliwanag ni Bitgamo. Bitgamo offers no KYC. Yan, crypto exchange. Ayan, napakaganda po pala ng Bitgamo. Hindi mo na kailangang dumaan sa KYC, yung Know Your Customer Exchange Policy. Bitgamo has implemented a no KYC, Know Your Customer Exchange Policy. Ito yung magpro-provide ka ng mga identifications card mo, mga ID mo. Yan, pipicturean mo pa yung mukha mo. Ayan, para ipakita sa mga exchanges na ikaw nga yan na isa kang lehitimong individual. Ayan. Pero pagdating dito kay Bitgamo ay hindi na nila kailangan yan. Ayan, no KYC or know your customer na exchange policy. Ibig sabihin ay magsa-sign up ka lamang siguro dito ng account mo at okay na. Magagamit mo na lahat ng kanilang features. Ayan. Parang fully verified ka na isang user. Kaya napakaluwag nila para sa kanilang mga users. Kaya marami pong mga naghahanap ng mga ganito na platform, yung walang KYC. Ayan, according to the platform, it is not legally obligated to request KYC documentation from customers when selling crypto since it is operating from Luxembourg, a jurisdiction that treats cryptocurrencies as commodities. Ayan. Nag-ooperate po pala sila dito sa Luxembourg.
Yan, isang lugar kung saan ay tinatangkilik po nila ang mga cryptocurrencies bilang mga commodities. Kaya yan, hindi na po kailangan ng KYC documentation. Furthermore, BitGamo allows users to sell cryptocurrencies in countries with strict crypto regulation by categorizing them as commodities, providing greater flexibility and accessibility. Ayan. Trinitreat po nila or tinatrato po nila ang kanilang binebentang mga cryptocurrencies sa iba't ibang mga bansa bilang mga commodities. Kaya ayan. Notably, the platform has received positive customer reviews. For one, more than 90% of the exchange reviews on a business review website Trustpilot are positive. Ayan. Maraming mga customers ang nagustuhan ang platform ni BitGamo. Ayan, almost 90%. Ayan, talagang nagustuhan nila. Bitcoin pumps amid optimism around spot ETF. Ayan, ito naman po yung ito talaga yung halos laman ng balita dahil sa biglang nagpump or nagkaroon ng price surge si Bitcoin. Dulot po niya ng nalalapit daw na approval ng spot ETF nito. The flagship cryptocurrency has hit a 17-month high on prospects of spot ETF. In a recent interview, Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal said that the SEC will soon approve a spot Bitcoin ETF. Ayan po, ayon po kay Paul Grewal, siya po ang Chief Legal Officer ng Coinbase. At sinabi po niya na malapit na daw pong i-approve ng SEC ang spot Bitcoin ETF. I'm quite hopeful that these ETF applications will be granted, if only because they should be granted under the law. Ayan. He highlighted the recent court ruling that dealt a blow to the SEC, stating that the regulators had no grounds to deny Grayscale's bid to convert its GBTC Bitcoin fund into an ETF. Meanwhile, crypto experts believe the flagship cryptocurrency has more room for growth if spot Bitcoin ETF is approved. Ayan, marami talagang mga eksperto ang nagsasabi at naniniwala na kapag na-approve ang Bitcoin ETF, ang spot Bitcoin ETF ay talagang malaki ang magiging paglago ni Bitcoin. As reported, crypto financial services platform Matrixport has predicted a major Bitcoin rally if a spot ETF hits the market. Ayan na naman yung si Matrixport. Pero meron pong isang analyst na mas matindi yung kanyang prediction, si Scaramucci. Yan, na-content ko na po yan. Kaya panoorin nyo na lamang kung hanggang saan kung hanggang saan itataas ang presyo ni Bitcoin ayon sa kanilang prediction kapag na-approve ang mga spot Bitcoin ETF. Comparing to these precious metals, ETF which have a market cap of around $120 billion, assuming that 10 to 20% of precious metals ETF investors consider diversifying into Bitcoin ETF as a hedge against monetary debasement in inflation. Matrixport said we could witness an inflow of $12 to $24 billion into the Bitcoin ETF. Ayan. Ayon kay Matrixport ay ganyan daw po kalaki yung papasok na amount ng funds or amount ng investment dito kay Bitcoin. Ayan, nasa 12 to 24 billion dollars ang papasok kapag na-approve na po ang Bitcoin ETF. Ayan, if Tether's market cap increased by $24 billion acting as a proxy for potential ETF inflows, Bitcoin's price could rise to $42,000 representing a conservative estimate. Yan po ang prediction dito ng Matrixport. Ayan, kapag umakyat daw po ng $24 billion ang market cap ayan ni Tether, ayan ay aakyat din po ang presyo ni Bitcoin sa presyong $42,000. At yan yan po yung nangyari kay Bitcoin kung bakit kung bakit siya ngayon ay naghahanda para umakyat. Ayan. Naghahanda itong umakyat dahil sa nalalapit na approval ng spot Bitcoin ETF. Pero yan, balikan po natin si BitGamo. Yan, si BitGamo.
na isang napakagandang crypto exchange. Wala po siyang KYC. Yan, marami po sa atin dito yung hindi po nila gustong nagsasubmit or dumadaan sa mga KYC documentation na yan. Yung mga iba pang mga platform ay gusto pa nila ay i-interview ka ng harapan. Yan, kailangan mo ng camera diyan para kausapin mismo. Yan, ipa-panel interview ka pa. Pero ayan, maganda po at may mga nagsisilabasan na mga platform na kasi yung mga ibang mga users ay ayaw talaga na ayaw talagang yung ayaw nilang dumaan sa mga KYC na yan. Kaya maganda po talaga na may lumalabas na platform na katulad ni BitGamo na hindi na kailangan ng KYC. At maliban dyan ay ang taas ng kanilang mga rates kumpara sa ibang mga platform. Yan, pero hindi naman po yan yung talagang importante sa lahat. Talagang maski ganyan po yung si BitGamo ay mas importante pa rin, mas mahalaga pa rin yung security niya. Kasi maski ganyan po siya, hindi niya na kailangan ng KYC. Pero yung kanyang security naman ay madaling i-hack ng mga hackers, ay madaling i-exploit. Yan, i-hack ng mga hackers, mga bad actors ay hindi po maganda kung ganyan na rin po. Kaya dapat siguruhin na rin po natin na meron silang magandang security system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.